dito sa video na ito ay pupunta ako ng Baguio. First time ko pupunta ng Baguio, nakamotor from bahay to Baguio, pabalik ng bahay. Napakalamig. Dire-diretso yung yung truck. Labahan ako ron, may dala akong bilis ng may kinakabahan, may nag-ano doon, diretso na tayo, may nagrarambol. Delikado rito sa lugar na to. Uy, ano kaya tuloy ito? Mahaba. 236 kilometers to go. May naramdaman akong kakaiba, parang wala siya sa balance. Grabe. Ito mga kaibigan, nirarunning plot ko. Boss, meron po ba dito vulcanizing na malapit? Medyo hindi ko alam yung gagawin ko yun kasi sarado pa yung mga vulcanizing, saka baka maudot pa yung bagyo natin. Grabe naman. Ang gulong. Sira. Mga oras kayo nagbubukas, sir? Alas 8. Ay, inabot ng kamalasan. Mabuti maaga sila nagbukas. Matagas siya. Baka ayaw patulin talaga sa sa Baguio. Ano ba to? Boss, dito kayo papuntang Baguio. Pura Tarlac na tayo. Nandito na tayo eh. Welcome to San Manuel. Kaya pa ba? Nagulat ako ng Dominar. Ginulat ako ng Dominar. Sa Pangasinan na tayo. Medyo inaantok na ako parang nahilo na ako. Dami nangyari. Ang sarap. Dire-diretso. Ang sarap. Sukong-suko na talaga ganina. Gusto ko tambusin nila O sige, tara mga kaibigan. Samahan nyo ako sa aking biyahe papuntang Baguio. Magandang madaling araw sa inyo lahat. At nagbabalik po ang inyo po lingkod, si Dan Can Ride. At napaka-special nitong gagawin kong video na to na mapapanood nyo. Dahil dito sa video na ito ay pupunta ako ng Baguio. From Cavite to Baguio, balikan. First time kong pupunta ng Baguio na nakamotor. Hindi ako naka big bike, as you can see. Naka scooter lang ako, naka ADB 160 ako. At medyo prepared ako ngayon. Nakita nyo meron na akong cellphone holder, diba? Para meron tayong mapa, para hindi tayo pahinto-hinto pag tayo ay bumabiyahe. Lalo na malayo talaga yung pupuntahan natin, Baguio to Baguio. So first time kong pupunta ng Baguio na nakamotor. Kaya napaka-special nitong video nito mga kaibigan. From bahay to Baguio, pabalik ng bahay. So balikan tayo mga kaibigan. Siguro mga nasa 309 kilometers from Cavite yung ating magiging travel. At ang oras ay umalis ako ng bahay mga 2:30 na. So ito wala pa ako nagagastos. Meron akong 4 bar sa aking gasoline gauge. So mamaya magpapapull tank tayo ng ating motor. At para hindi tayo maubusan ng gas sa daan kung saan hindi natin sa ulo. No, baka mamaya maubusan tayo wala palang gas. Gasoline station madaling araw at malayo yung pupuntahan natin, baka tayo tumirik na lang, di ba? Kaya ito medyo prepared ako. Gamit ko yung aking GoPro. May dala-dala akong remote. Yan, para di na ako nahirapan na pagpipindot sa GoPro, para hindi na rin siya nasisira. Meron akong cellphone holder. Naka Kumini na motorcycle jacket tayo. May pads. Ano pa ba? May dala akong tubig. May dala akong pagkain, yung mani. Dalawang mani. Ano pa ba? May dala akong kape, may dala akong delata saka kutsara, para just in case nagutumin ako sa biyahe, mayroon tayong makakain agad-agad. Kaya napaka-special itong araw na to. At tayo ay pupunta ng Baguio mga kaibigan. Napaka-exciting talaga. Kaya abangan ninyo mga kaibigan yung aking mga pupuntahan lugar. At medyo hindi naman sobrang nagmamadali. Medyo kung sa relax medyo hindi tayo relax na ride ang gagawin natin kasi malayo ngayong ating pupuntahan. Pero sana maging ligtas tayo sa ating travels, diba? Ayan. O sige, tara mga kaibigan, samahan nyo ako sa aking biyahe papuntang Baguio. So mga kaibigan, meron na pala akong MDL na nilagay sa motor, no? Meron tong crash guard, ako yung nagkabit, saka yung MDL nya. Ako na rin yung nagkabit, so madali lang naman. So yung nabili ko sa Lazada kasi plug and play, kaya magagamit natin siya ngayon. Napakasarap talaga ng ADB, no? Ang sarap mo talagang gamitin. Talaga mag-enjoy ka talaga kasi hindi ka niya pahirapan. Saka napaka-smooth ang ride. Napakalamig.
Napakalamig ngayon mga kaibigan, madaling araw. Alas 2:46 ng madaling araw gamit ating ADB. Napakalamig, napakasmooth ng ride natin. Kaya talagang mahal mo talaga itong motor na to eh, di ba? Kahit meron akong big bike, parang mas mahal ko pa to sa big bike. Kasi napakasarap nyo talagang gamitin. Kaya mamaya talaga bibigyan ko kayo ng review. Siguro review after 2 months of riding itong scooter na to, itong ADB 160. At alam nyo mga kaibigan, may darating na palang ADB 2025. Di ko lang alam kung all new or same pa rin. Same pa rin na itsura, yung fairings, meron lang mga dinagdag na mga changes sa motor na to, mga features, di ba? So abangan natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kalakas tong kinabit kong MDL na Zenlo T1. Napakaliit nga pero napakalakas ng kanyang ilaw. Ito papakita ko sa inyo. Dire-diretso yung yung truck. Nabahan ako ron. Ito. Yan low. Ito yung high. Diba? Napakalakas, diba? Sulit na sulit. Naka-high pala ako. Hindi ko napansin. Kaya magagalit talaga sa akin yung mga nakakasabay ko sa kalsada. Ako pala yung naka-high kaganina pa. Kaya pala parang naangasan sa akin yung mga nakakasabay ko sa kalsada eh. Parang binubusinahan ako or hinahay ako. Hinahay yung yung ilaw nila. So nandito na tayo sa Ross Boulevard mga kaibigan. Time check 2:55 na madaling araw. Nakababa pala yung aking camera. So ito malamig. Ang suot kong jacket yung aking mesh na jacket na may padding. So pero may dala akong kapibilis ng buuna pero may dala akong kapote. Gusto ko sana suotin yung kapote para medyo maproteksyonan ako sa lamig, pero siguro mamaya na. At nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Ross Boulevard mga kaibigan. At meron dalawang sasakyan na nagkakarera sa public road. Ang gagaling! Dito na tayo sa National Museum sa Manila. Kanan daw tayo. Nandito tayo sa Maynila ngayon. At ito sinusundan ko lang si Way. Sana hindi tayo maligaw. Medyo kinakabahan ako sa biyahe natin ngayon. At nandito tayo sa kahabaan ng ano nga bang street to? Ito yung LRT. Nakita niyo LRT yan. Ako'y medyo kinakabahan at mas maigi na yung makeup kaysa masyado kang tiwala o kampante. At nakakatakot. Medyo kabado. Mas may kinakabahan. Ay may nag-ano doon. Diretso na tayo. May nagrarambol. Baka madamay tayo. May nagbabatuhan ng na mga kabataan. Delikado rito sa lugar na to. Kaya mag-iingat tayo. Laging alerto. At idiniretso ko na kasi may mga nagbabatuhan. So medyo kinabahan ako. Baka tayo matamaan o madamay. Nakakatakot. Yung mga ganong kabataan. Masyado sila agresibo. Kaya tayo matsyag-matsyag sa paligid. Ang hirap pala dumaan dito sa may Tapa Avenue kasi napakaraming traffic light, stoplight. Kung madaling araw so pahinto-hinto ka. Kaya medyo madidelay tayo. Kung nag-EDSA tayo baka mamaya mas mauna pa tayo, mas mabilis pa tayo. So dadaan tayo dun sa may sa may rotonda, dun sa may Rebulto ni Bonifacio papuntang Valenzuela. Oops, dadaan tayo baka may tumatawid. Nandito na tayo sa rotonda sa Rebulto ni Bonifacio. Dito na tayo sa may MacArthur Highway. Bibilis ng mga nakakasabay kong mga sasakyan sa motor. Medyo nakakatakot. Doble ingat tayo. Alam nyo mga kaibigan, ang unang daan ko rito nung naka Z1000 ako nung 2016 mag New Year. First time kong dumaan dito Valenzuela, nasa Valenzuela na pala tayo. People's Park, ganda no. Unang daan ko rito naka Z1000 ako. Kaya naman ako dumaan dito sa Valenzuela sa MacArthur Highway kasi takot pa ako mag expressway nung time na yun kasi di ba first big bike yun noong 2016 and then may kaba akong dumaan ng expressway. So mula bahay puro service road yung dinadaan ako at
dumaan ako ng MacArthur Highway, yun. Tapos magbibisperas ng bagong taon pa, talaga sobrang traffic. Hirap na hirap ako nung time na yun. Nagmamadali ako kasi gusto ko makaabot sa sa celebration ng bagong taon, kaya medyo madali ako noon. Kaso napaka-traffic naman dito noon kasi maraming mga namimili ng paputok. Tapos sobrang traffic. Bandang huli, hindi na ako nakatiis sa sobrang traffic. Mabuti may malapit ng entry ng toll gate ng expressway ng NLEX. Sa may Santa Rita na ako pumasok. Yun yung first time na makadaan ako ng expressway doon sa may Santa Rita exit na nakamotor. Oo, first time ko yun. Kaya medyo talaga memorable sa akin yun, yung time na yun. Disperas pa ng bagong taon. Kaya ang dami nagpuputo ko pa sa kalsada. Kaya delikado nung time na umihe talaga ako sa kalsada papunta Nueva Ecija. Ano kaya to malaking parang daanan ng LRT na to, no? LRT kaya to? O flyover lang? Parang LRT, no? Ganda ng kalsada, may ilaw. Ay, bitin. Di ko alam kung nasaan lugar na tayo. Pero time check, it's 3:53 na umaga. At takbong chabi lang tayo. Ayokong sobrang nagmamadali at iwas disgrasya tayo kasi hindi natin alam hindi natin solo tong kalsada na to. At maraming mga ibang mga nagmumotor na akala mo nakakipagkarera, nakakagulat. Tapos may iba rin sasakyan na sobrang bibilis na iilawan ka pa. Kaya chill lang tayo, chill. Gusto ko sana magpagas kaso wala pa makita na bukas, puro mga sarado. So nandito na tayo sa may Bulacan. Naghahanap lang ako ng gasolina para makapagpagas tayo. Nagpagas lang tayo. Ano na to sir? Santa Rita ba to? Santa Rita na, no? Papunta doon, pare din. Santa Rita, giginto pa to. Santa Rita exit to, di ba? Opo, yan. Binaba ko yung MDL kasi ayaw ko makasilaw ng kasalubong. Ang lakas ng hangin dito. Kakapagasolina ko lang, nagpapultang ako. Yung aking cellphone nahirapan mag-charge, may nadidetect daw siyang moisture, kaya ginugot ko muna yung charging cable. Mahirap at pag ako inalobat wala akong tinitignan na mapa. So nandito tayo sa may no? Sa may lubak nandito tayo sa may Santa Rita. Kaganina kasi bago ako umalis, meron akong 4 bars na gasolina, siguro mga kulang-kulang 200. Tapos ngayon ito unang paggasolina ko, siguro mga nakaano ako. Teka, mamaya checkin natin. Nakalimutan ko bilangin yung sukli. Pero ito full tayo, full tank. Uy, ano kayang tuloy ito? Mahaba. Diretso lang daw tayo. So nandito na tayo sa San Rafael, Bulacan. Inayos ko lang yung aking MDL kasi hindi pantay. So maano pa, 236 kilometers to go. Time check 4:21 ng umaga. At ang target daw na arrival is mga 10:22 AM daw doon sa Baguio. May naramdaman ako kakaiba, parang wala siya sa balance. Cut ako. Grabe. Ito mga kaibigan, nirarunning flat ko. Ganap ako ng vulcanizing. Hindi ko alam kung saan meron. Pagbaba daw Boss, meron po ba dito vulcanizing na malapit? Dito po. Pa? Saan dyan, sir? Dire-diretso. Sa banda kanan o kaliwa? Kanan? Bukas kaya? Sige, salamat. Thank you. Yun, bukas daw. Mabuti. At tayo napatsyempo. Dito ako ngayon sa gasoline station. Naplatan ako. Medyo hindi ko alam yung gagawin ko yun kasi sarado pa yung mga vulcanizing, saka
Mag-alas 5 pa lang ng umaga. So yung likurang gulong flat siya. Pero sabi meron daw gasolinahan dito kaso sarado pa. I mean meron daw dito vulcanizing kaso sarado pa. Meron naman daw doon gasoline station na may hanginan kaso mga 3 kilometers. Siguro pwede naman itong i-running flat mo. Sabi meron daw ditong Flying Bee na gasoline station tapos may Uni-Oil daw. Sabi may hanginan daw doon, may air pump daw doon. At pag di ako umaksyon, mahihari ako. Grabe, ang layo ko pa para maplatan. Di ko pala nalagyan to ng ano, ng yung parang sealant niya sa tire. Yun ang nakalimutan ko. Chinek ko yung gulong, wala naman siyang ano eh, parang wala naman siya nakatusok. Parang siguro na ano lang ako, na lubak. Kaya bigla akong naplatan. Gulat ako eh. Bayan, baka maudot pa yung bagay natin kasi kung hintayin ko yung alas 8, tagal nun eh, mag-alas 5 pa lang, diba? Yun, nakikita ko na yung ano, yung Flying Bee sa kami, Uni-Oil. So kung tsaga na lang, kung tiis na lang. Grabe naman. Nandito tayo sa may ano nga bang lugar to? Plaridel, Bulacan. Ay nako, hanap tayo ng ano, air pump. Hirap nito. Dito pa talaga ako naplatan. Tiwala pa naman ako na di mapaplatan kasi bago lang yung gulong. Ilang beses ko rito naiday sa malayo tapos diba, makapal pa naman. Siguro baka nalubak ako or di ko na check na medyo ano na siya, kumbaga malambot na siya, diba? Tapos nalubak. Na-experience ko rin yan eh dati sa iba kong motor na di naman siya, wala namang butas eh, since malambot na nga yung gulong. Yun, nung nalubak bigla na flat. May hanginan kaya sila rito? Mukhang wala, no? Mukhang wala. Aray ko, hirap pa yun, Uni-Oil. Baka masira gulong ko na to. Dito na ako. Mukhang may nakikita akong ano, air pump. Sana meron. Grabe naman. Ay. Sir, may pambomba kayo? Ng gulong? Sira? Latang kasi ako eh. Sa kaya rito sir meron? Isang palok po may petrol ko. Mga ano oras kayo nagbubukas sir? Vulcanizing. Alas 8? Parehas, 6. 6? 6 AM. Malapit na. Maga kaya sila nagbubukas? Maga kaya nagbubukas? Hindi, yung vulcanizing? Ayun nga po, mga 6. Alas 6? O sige, hintayin ko na lang. Sige sir. Yeah. Tambay muna tayo rito. Meron daw malapit na vulcanizing sa dito, malapit dito. Mga alas 6 daw. Alas 6 baka bukas na raw. So sana. So malapit-lapit yung magbukas. Konting antay pa. Lat. Antayin natin magbukas yung vulcanizing. Ay. Inabot na kamalasan. Kaya pala gumigewang-gewang ako kanina. Lat pala yung likuran. Kaya natin magbukas yung vulcanizing. Patsyempo pa ng kamalasan. Daming nasayang na oras. Kape muna tayo. Matabang itimpla ko. Maraming tubig. Kanina pa ako naghihintay dito. Mga 4:30 na naplatan ako. Mabuti maaga sila nagbukas. Yun, nilagyan nilang ano, nilagyan na sila at yung gulong. Tapos umuulan na. Nalagyan ng sealant. Oo. Mabuti, tinulungan ako nung gasoline boy doon sa Sea-Oil. Salamat kay kuya. Ito yung harap lalagyan natin. Para safe. Palalagyan ko na rin ng gear oil. Kasi parang kulang na ilagay ko rito eh. Para sure. Kaya
Ayan, nilalagay namin ng gear oil. Magandang umaga mga kaibigan at naarawan na tayo. Pero nandito pa rin tayo sa hindi ko alam kung Nueva Ecija na ba ito. Hinahanap ko yung papuntang Agapan kasi doon yung papuntang yung ruta natin papuntang Baguio. So sa wakas nakakapagmotor na ulit tayo. Kaganina nga diba na tayo naplatan yung likuran natin. So dire-diretso lang tayo. 4:30 ako naplatan kaganina madaling araw. Tapos mabuti may tumulong sa akin ng taga Uni Oil. Tinulungan niya ako. Shoutout kay kuya no, na tumulong sa akin. Tapos sinulungan niya rin ako maghanap na pwede ayos ang naplatan nating gulong. At mabuti may nagbukas agad na shop. And then nalagyan niya na silat yung gulong. And then awa ng Diyos natakpan yung butas gamit yung sealant. Dito pa rin tayo papunta ng Gapan kasi papunta tayo ng Baguio. So matadaanan natin yung Gapan ng Nueva Ecija. 2.5 hours yung nasayang na oras ko kaganina. Sayang kasi kaganina nung madaling araw, nung madilim tapos walang katao-tao, kinabahan ako, natakot ako, di ko alam yung gagawin ko kasi yun na nga, naplatan na nga kasi kaganina, gumigewang-gewang ako, sabi ko parang may kakaiba, parang naplatan ako or yung top box ko ba nalalaglag o ano ba nangyari sa motor, kaya minto muna sandali at yun nga, kinakatakot ko, naplatan na nga yung likurang gulong. So time check, 7:42 ng umaga, wala naman masyadong traffic, kaya ingat-ingat lang. 25 km sa Santa Rosa, Tarlac. So nandito na tayo sa may Nueva Ecija. Ito legit Nueva Ecija na tayo. Yan, Nueva Ecija. Kaso di ko alam kung ng bayan ng Nueva Ecija. Ayun, Gapan City. Narating natin ang Gapan. Yan na yung mga palayan ng Nueva Ecija. So nandito na tayo sa Gapan City. Yan, nakikita ko na yung Robinsons Gapan. So dire-diretso lang. Medyo natok na rin ako kasi na-delay ako 2 oras at kalahati. Sayang yung 2 oras at kalahati. Di sana siguro nasa na ako noon. Malapit-lapit na sa Baguio. Ito nasa Gapan tayo. Medyo nagugutom na ako kaganina. Nginat-ngat ko yung mani, yung happy na mani na nasa bag ko. Tapos uminom ako ng konting kape kasi yung kape ko ang tabang. Sobrang dami pala ng tubig. Tapos painit, di masarap. Pero okay na rin papagising. Ayun, parang kakaliwa tayo dun. Yun lang, dire-diretso. Yun ilog San Leonardo. San Leonardo, Nueva Ecija pa rin. Medyo malawag na rito. Ayun mga kaibigan, at malapit na tayong kumaliwa ayon Skyways. So nandito na tayo sa Santa Rosa. So parang dadaanan natin yung Santa Rosa Tarlac Road. So nakakaantok, wala pa masyadong magandang view, pero easy lang tayo, easy, huwag masyado nagmamadali. Medyo nakakarandam na rin ako ng gutom. Masarap kasi na hangin, parang nakakantok siya. Pero ginagawa ko, kumakanta-kanta ako para mawala yung antok. So kakaliwa na tayo rito sa Santa Rosa Tarlac Road. Kaliwa tayo rito. Ganda oh. Ganda talaga sa Nueva Ecija. Isa sa mga the best. So titignan natin yung mapa, no? Parang medyo dire-diretso lang at medyo yan, pagka dire-diretso may kakananan tayo, diba? Parang malapit na ang laki ng truck, ang hirap sumingit. Ayoko ding ipilit kasi delikado. So pag bumagal siya, din ako sisingit pag bumagal siya. Pero pag magkasimbilis kami, yung mabilis, medyo delikado yun. So inaabang ko siyang bumagal para pwede ako mag-overtake. Dapat presyo, tumatagas oh. Hey? Matagas siya. Mukhang ayaw patulin talaga sa sa Baguio. Ito.
Saan ba tayo? Ay. So yun, no, sumirit yung aking ano. Ang kulit talaga. Pero sabi ano, malamig daw yung gulong ko ganyan kaya tumatagas. Ha? Ano? Hindi nadapura ko, nakadapura ka lang ba? Kaya nga eh. May naawa pa ako. Baka. Pakaramdaman ko na lang, no? Pakaramdaman ko na lang. Oo. Pero hindi na ako kanyan. Oo. Lumikit na yung kanyan. Bigit na. Balik ka, matanggal mo pag Vulcanized na. Oo, sayang kasi. Sige. Yeah. Tumatawag yata. Alam nyo ba mga kaibigan, 2 beses na tayo napaplatan. So yung una kasi nilagyan ng sealant, sumirit ulit. So ang sabi nung kaginina kausap ko, yung pangalawa shop, malamig pa raw. So hindi pa raw sumisiksik talaga yung pinaka parang pagkapal niya, yung goma. Kaya sumisirit. Yan ito, puro goma yung ilalim ng motor ko. Kasi sumisirit nga yung, yung sa gulong, yung sealant. Maya maya siguro after mga 5 kilometers, silipin ko ulit kung sumisirit pa. Dahil pa continuous pa rin ang pagsirit ito, papatapala ko na talaga to. Maghanap na ako ng na vulcanizing. Alam nyo mga kaibigan, hindi ko alam kung itutuloy ko pa to o uuwi na lang ako kasi sumisirit talaga siya. Or hanap ako na matino-tinong nagbo-vulcanize. Boss, likod. Likod. Arigo. Nagbo-vulcanize kayo, sir? Pasta, boss. Safe kaya yun? Ayos mo yun. Sige nga, boss. May ano na yun may silat na yun kaso tumatagas. So, pasa kong gagawin kasi may silat sa raw. Pag tinapalan, baka hindi rin dumikit kasi may silat Okay, tignan natin. Self-service pala rito. So ulag tayo ng 5 piso kasi baka manuyo yung ano. Uy! Ano ba to? Paano ito pinapatay? Ha? Ay, oras? Ay, sakit. Ha? Hindi, okay lang. Basa ako So ito, ay ang dami nangyari. Di ko alam kung itutuloy ka pa o uwi na lang ako. Kasi may lakad pa kami pag uwi ko ng bahay. Malayo rin yun, probinsya rin yun. So kung itutuloy ko, baka malita ko dun sa pupuntahan namin. Kasi anong oras rin makauwi, kailangan ko syempre magpahinga, di ba? Hindi pwedeng dire-diretso. So kailangan magpahinga ako ron kahit mga 3 oras, di ba, bago umuwi. Saka ayoko maabutan ng dilim doon pag uwi, pag babiyahe. Kaya medyo kinakabahan ako, delikado. At Baguio yun, no? Puro bangin. So you are now leaving Nueva Ecija. Salamat na po. Wala na tayo sa Nueva Ecija, kaso di ko alam kung lugar to. Pagka napaplat yung gulong, may narinig kong parang kaya ako minsan napapansin na flat siya. Yung power washer, ang lakas pala ng pressure nun. Pumano sa hita ako kahit napantalo no, parang tumagos parang sakit yung power washer nagwala hindi ko nahawakan, nahulog ko agad yung 5 piso. Nagwala agad yung power washer, ang lakas ng pressure. Sana hindi mahulog yung cellphone ko, pucha. Di kasi iPhone. Yung Samsung ko kasi naglolo ko, ayaw mag-charge diba? Meron daw siyang nasisense na moisture, ayaw mag-charge. Kaya ito, ginamit ko na yung iPhone, nilagay ko rito sa cellphone holder. Sana di mahulog. Silipin ko lang yung gulong. Nakakabahan ako wait lang. Mukhang naman, mukhang secure, diba? Tara, malalayo pa tayo.
Muntika na ako doon sa isang sasakyan, bigla siyang kumanan papunta doon sa gasoline station. Mabuti meron tayong ABS, naging ligtas tayo. Grabe, ang dami nangyari ngayon. Hindi smooth yung ride natin papuntang Baguio. Ang daming nangyayari. Siguro may pagkukulang din ako at hindi ako masyadong prepared. Kaya nangyari itong mga kamalaasan na to. Hindi naman hindi masyadong prepared. Prepared tayo kasi okay yung mga gamit natin. Pero ano kasi yung gulong, wala pang silan. Pero hindi ko naman akalain na mangyari yung gano'n na mapaplatan ako. So kakanan na raw tayo rito. Ano na ba itong kalsada na to? Tanong nga tayo. Boss, dito may papuntang Baguio? Dito boss. Ito, dire-diretso na yan? Pakyat? Sige sir, sige. Sige sir. Hindi, malayo pa tayo. Sobrang layo pa. Medyo nagugutom na ako, no? At hindi ko na alam kung nasan tayo. Pero wala na tayo sa Nueva Ecija. Time check is 9:29 ng umaga. At meron pa tayo mga 150 kilometers to go papuntang Baguio. Akala ko malapit na. Malayo pa pala. Medyo nawawala na ako sa aking sarili. Meron dito. Oh. Uy, mga tindahan. Mini Changi. Sabi ni Waze ay kakaliwa na raw tayo dito sa Rizal, Tarlac City. Ayusin ko lang yung GoPro ko. Kasi baka maubusan ako ng space sa storage. Uusok. Sinusunog nila yung tanim. Hindi ko alam bakit. So nandito na tayo sa may Pura Tarlac. Pura Tarlac, base dun sa aking nakita sa karatula. Pura Tarlac na tayo. So mukhang itutuloy ko na. Nandito na tayo eh. Ito mga kaibigan, nasa MacArthur Highway na tayo. Sa may Tarlac. Ay, natok na ako. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa talaga. Ang inaalala ko kasi meron kami lakad ni na misis ng mga kapatid ko. Punta kami may pupuntahan kami, magbabakasyon kami. So kung malilate ako ng dating bukas baka magalit sa akin si Bisis. Sayang naman yung leave niya kung late lang din siya makakarating doon, no? Kaya nga siya nag-leave para masulit. Ang check-in kasi namin mga bandang alas 3 pa kinabukasan. Parang gusto kong kumain. Medyo nag-traffic na rito. Hindi ko alam kung anong lugar to. Tumitingin-tingin lang ako sa mga karatula eh. Poblasyon, Moncada, Tarlac. Tarlac pa rin tayo mga kaibigan. Ay. Ano kaya itong lugar to? San Manuel. Welcome to San Manuel. Alright. Kaya pa ba? Kaya. Hindi ko pa rin nakikita ang bundok ng Baguio. Ay. Nagulat ako ron. Gulat ako. Yung Dominar ginulat ako ng Dominar. Bigla sumulpot sa kaliwa ako. Nagising ako ron Mga kaibigan, nasa Pangasinan na tayo. At ito na yung pinakamalayong lugar na namotor ko sa talang buhay ko. Sana wala nang maging aberya mangyari. Medyo madami na yung na-encounter natin kagainin ng problema, no? Pero nasusolusyon na naman natin. Sana makakarating tayo ng safe. Oops. Ano yun? SCTEX. Parang gusto kong huminto sandali tapos magpahinga, uminom ng tubig. Yun, may Jollibee. May McDo. Parang gusto kong magpahinga muna sandali. Kinakabahan ako mamaya abutin ako ng dilim. Sana maging safe tayo. Kabahan ang tulay Medyo hinantok na ako parang nahilo na ako. Tikabok. Mainit na mga kaibigan. Time check alas 10:39 ng umaga. Mainit na.
Mainit na mga kaibigan. Napadaan kasi ako sa traffic. Andito na tayo sa Urdaneta mga kaibigan. City of Urdaneta. Oh my God. Grabe itong pinasok ko. Napasubo ako mga kaibigan. Ganyan mga kaibigan, medyo para baka hindi ko na ituloy kasi kailangan ko na umuwi agad ng bahay. At ayoko umuwi ng madilim sa Baguio kasi delikado. Kinapos ako sa oras, ilang beses tayong naplatan, tapos diba, ilang beses rin tayong huminto. Dami nangyari, so hindi nasunod yung natin yung oras natin, kaya mukhang hindi tayo makakaabot ng Baguio. At nag-aab lang ako na pwedeng paghintuan para makakain, makapagpahinga. So ito, nag-aab na ako ng 7-Eleven saka hotel na pwedeng tuluyan. Kung hindi na ako abot kasi kailangan kong umuwi rin ng maaga. Nautal na ako magsalita. At kailangan kong umuwi ng maaga kasi magagal sa asawa pag di agad ako nakauwi. Meron kaming kailangan na mag-check-in na bukas. Sayang no, kasi malapit na tayo eh. Ang inaalala ko lang yung pag-uwi. Kung marami sana akong time, pwede pa sana eh. Kung maaga sana ako makarating doon, kunyari alas 9, alas 10, mapagpahinga ako hanggang alas 2, diba? Tapos wala alas 2, diba? Simula alas 2 yun, bababa na ako ng Baguio, may liwanag pa, hindi delikado, hindi nakakatakot. Kaya siguro baka ulitin ko na lang sa ibang araw kasi kailangan ko talaga umuwi na maaga. Hindi ako pwede mag-stay na, hindi ako pwede magpaabot ng gabi ron. Sayang mga kaibigan, pero siguro malaki yung nasayang na oras natin. Kung hindi sana nagkaroon ng aberya, kagini na patay na sa Baguio. Umalis ako ng bahay mga 2:30, so ano oras na? 11 na, so may 8.5 hours na matagal pa, siguro mga 2 oras pa. Siguro punta man ako dito sa McDonald's. Oo. So mga kaibigan, hindi ko na tinuloy pagkatapos kong kumain doon sa McDo. Nag-decide na ako na umuwi na kasi pag tinuloy ko yun, diba, hindi naman ako pwede umuwi ng gabi at delikado raw, diba? Kung bukas naman ako uuwi, malilate ako ng dating sa bahay, magagalit yung asawa ko. Pero kami nakaschedule check-in doon sa isang bahay doon sa Tagaytay, kasama yung pamilya ko, saka yung parents ko, saka yung kapatid ko. Ayoko malate, kaya kung uwi ako ng umaga bukas, syempre anong oras na ako makuwi? Siguro mga 8 or 9 hours. So, magigising ako na alas 6, diba? Tapos diretso pa ako sa pupunta namin na malayo sa may bandang Alfonso, Cavite. So yun, mahirapan ako sa biyahe, kaya nag-decide talaga ako na umuwi na lang. So feel yung natin, yung trip to Baguio, nag-feel hindi tayo masyadong ready. Sorry mga kaibigan. Next time mas ready na tayo ulit. Kung marami lang talaga akong oras ngayon, pwede ko pang ituloy kaya pa talaga. Kaso may hinabol akong oras, so kulang talaga yung overnight sa Baguio. Actually kaya sana kung hindi lang sana ako na platanan 2 beses, diba? Kaya sana kaso hindi, tagal kong ang dami sayang na oras doon sa may San Rafael, sa Bulacan, dami na sayang na oras kasi naghintay pa ako magbukas yung shop, yung vulcanizing shop, sa mga 2.5 hours din yun. Tapos kaganina, after mga ilang oras, o after 1 hour, yun, naptatan na naman ako kasi sumisirit yung yung seal. Tapos after nun, pinahanginan lang. Tapos mga ilang oras, yun, pumunta ulit ako sa isang vulcanizing shop para paayos yung yung butas. So ginawa, nilagyan niya ng pasak yung sinasaksak sa gulong. Yun, mas naging mas maayos ngayon. Hindi na katulad kaganin na palaging may tumutulo. Ngayon hindi, mas mas secure yung yung butas. So wala talaga sumisirit, di ba?
dami nag-aberya kaganina eh. Tapos syempre first time natin pupunta ng Baguio, gamit tong ruta na to. Tong ruta na to nakailang punta na rin ako doon sa Baguio, pero kotse yung gamit ko. Naka SCTX TPLX kami, expressway, kaya wala masyadong kahirap-hirap. Medyo familiar ako sa dadaanan eh. Pero ito kasi first time ko mag-scooter, diba? Dahil pang dinaan ng service road sa traffic. Na-traffic na ako ganyan at napakainit. Kaya mas na-delay yung aking biyahe. Kaya ito, siguro lesson learned. Next time, dadala na ako siguro ng pang-inflate ng gulong. Yung pwede na may saksak USB para magkaroon ng power para ito na maplatan tayo makapagpahangin tayo, no? Saka yung pampasak, saka yung seal magdadala ulit ako kasi hindi natin na pwede mayari. Ito hindi natin inaasahan na bigla ako naplatan. Kaya sa mga akit ng Baguio dyan gamit ang scooter, sana maging aral sa inyo tong video na to. Yung nangyari sa akin. Tapos kaganina nilinis ko yung motor, naghanap ako ng car wash. So yung pag hinulugan mo ng 5 piso, kusa nang gagana yung water pump. Ayun, yung water pump na yun, wala na ako sa yun. Tapos siguro to biglang lumabas yung tubig, napakalakas. Nagwala yung hose ng tubig sa lakas ng pressure. Pinigilan ko hulihin yung hose, di ko mahuli, napakalakas ang pressure. Kasi nilinis ko yung motor kasi punong-puno ng sealant yung ilalim kasi di ba sumisiri siya, so tumatalsik yung sealant sa motor. Hirap na, baka di matanggal pag natuyo. Plastic yun eh. Kaya yun, mission failed tayo mga kaibigan, pero babawi tayo next time. Kinulang lang talaga ako sa oras. Wala na ako sa pagod na, puyat. Kinulang lang talaga ako sa oras. Kung wala akong lakad bukas, pwede akong kahit magpa-overnight dun eh. Pwede sana magpa-overnight, kaso kailangan kong umuwi agad eh, kasi magagalit yung asawa ko. Una-una ayaw niya akong pumunta ng Baguio, diba? Kasi delikado raw, magmumotor pa ako. Tapos diba, may habulin pa akong oras yung sa pupunta namin sa Alfonso, Cavite. O may masama pang mangyari, di makakaltukan ako ng misis ko niyan, di ba? Ay, pagagalitan ako niyan. So mas maigi na bumalik na ako bahay, kasi sabi ng pinsan ko kung uuwi ako ng gabi delikado raw doon. Kaya nga araw kami mga PNP checkpoint doon kasi sabi para meron doon mga NPA minsan na gumagala-gala. Delikado raw. Uuwi ka ng midnight o ng gabi, delikado doon kasi di ba? Bundok yun saka puro bangin. Tapos medyo kulang pa sa tulog. Kaya ito, titisin na natin to pauwi. Malaga makauwi agad ang bahay. Kayang-kaya natin yan. So nandito tayo sa Urdaneta, no? Urdaneta, kailangan mo nakarating tayo ng Urdaneta ng ganun-ganun lang. Nang biglaan. Actually matagal ko nang pinaplano to, kaso talagang kulang sa oras, 'di ba? Kakatapos lang ng Christmas, 'di ba? Lahat busy, 'di ba? Ang lupit to. Ingay Ayun, ito, traffic. Medyo papaspasin ko na to. So malayo pa yung uwian natin, nasa 200 plus kilometers yung ating pagyahihin. City of Urdaneta. Alright. Alam nyo mga kaibigan, imbis na naging Cavite to Baguio to Cavite balikan, naging Cavite to Pangasinan to Cavite balikan. Hindi umabot ang Baguio. So papalik tayo na Nueva Ecija. Hindi ko na alam kung tama itong dinadaanan ko kasi lobat na yung parehas kong cellphone. Ay. Kaya pinapahingan ko na lang si Way sa tenga. Pinapahingan ko na lang siya. Yung kanyang mga direksyon, hindi ko na nakikita yung direksyon, pinapahingan ko na lang. So dito ako sa Nueva Ecija na to no? So ito yung ibang ruta to iba yung ruta na binigay sa akin yung Waze So parang itong dinadaan ko na yung kabilang ruta. So siguro pag uwi ko ng bahay, diretso tulog na ako, no? Para bukas marami pa akong lakas para sa biyahe.
At grabe itong naranasan ko ngayon. Ito na yung pinakamalayong nabiyahe ko sa talambuhay ko na gamit ang isang motor. Scooter pa. Diba? Ang hirap din pala. Akala ko madali lang. Hindi rin pala basta-basta. Kasi dami pwede mangyari. Ay nako. Time check, it's 1:11 na ng hapon. At nasa Gimba Nueva Ecija pa rin ako. Yan, dire-diretso lang daw. Tapos kakaliwa. Medyo inaantok na ako. Yung ganitong oras dapat nasa Baguio na ako eh. Eh di nga natin tinuloy kasi kailangan ko umuwi agad. At hindi ako pwede magtagal doon dahil bukas may lakad kami ni Mrs. At nandito ako sa Palayan ulit. Di ko alam. Di ko alam kung hanggang saan, hanggang kailan. Pero sabi mga 2 oras para papuntang Gapan. Eh ito medyo sa ulo ko na yung doon yung daan doon. At Lord, huwag niyo po sana akong papabayaan at sana po ay makauwi po ako ng bahay na ligtas, Panginoon. Ako'y kinakabahan dahil okay. Wala pang tulog. Wala pang tulog talaga. Mabuti kinakaya-kaya ko pa. Nung kumain ako parang nagkaroon ako ng lakas. Ang hirap pala sumali sa sa mga endurance, no? Yung Boss Ironman kasi talagang dapat ready ka ron. Naka-condition dapat yung katawan mo rin, utak mo, yung motor mo, lahat. Kasi hindi pwede yung katulad ng ginagawa ko na alam mo na, di ba kaganina ilang beses tayo na-aplatan. Tapos syempre madaling araw, walang bukas na vulcanizing, di ba? Saan tayo mag-vulcanize ang gulong na sabi natin ng alas 3 o alas 4 ng madaling araw, di ba? Napakahirap. Ito, itong kalsada na to, di ko alam. Basta, kung ano lang sinabi ni Way, sila yung sinusunod ko. Aray ko. So mabuti, hindi na nagloko yung gulong natin, no? Maayos pa rin siya. Maganda yung pagkakagawa nung kaganina. Nung nagpasak nung goma doon sa butas. Kaya yun, hindi na siya sumisilip. Kaganina, nagulat ako. Nagtalsikan sa ilalim ng motor yung sealant eh. Okay din pala yung papasaka mo, no? Tapos may sealant kasi mas nakatulong para mabarahan yung butas. Ganda ng tulay oh. Parayat kaya yung nakikita ko na doon. Mukha Sanlapalap na pa ako na padpad. Puro ganitong kalsada na lang yung nakikita ko. Yan. Ito pa. Ilan muna tayo at nakapagod. Kawawa naman si ADB. Masyado ng pagod. Dito pa din tayo. Ang layo pa. Pagod na ako. Walang katapusang kalsada. Another tulay na naman. Ang lakas ng hangin mga kaibigan. Manilo. Time check 2:12 ng hapon. Para sa akin ang tagal-tagal na. Parang sobrang tagal. Alas-dos pa lang ng hapon. Feeling ko mag-alas 5 na. At nakaka 900. Nakaka 92.7 kilometers na ako galing McDonald's Urdaneta doon yun. So nakaka 92 kilometers 92.9 kilometers. Another 100 kilometers more. Ay. Kailangan talaga may kasama ka sa ride, no? Ang hirap pala mag-solo. Pero kung ready ka naman, bakit ka matatakot, di ba? Kaya mas magiging ready pa ako sa susunod. Kailangan magkaroon ako ng yung pambomba ng gulong, sealant na reserve, saka meron ako sa bahay yung pansapak yung tinutusok, yung pantusok, kaso di ko lang nadala. Bala ko sana ilagay sa motor, kaso nakakalimutan ko naman. Maganda yung pagkakagawa ni Kuya, yung pangalawang nag-repair ng gulong natin. I mean yung pangatlo pala, yung pangatlong shop. Ganda ng pagkakasapak niya. Sana namang tulay.
ang ating nadaanan. Ay, para ko nahilo ah. Gapan na mga kaibigan, Gapan City na. Ay ay ay, ito pinaka nakakapagod tong biyahe sa lahat. God bless Sagisa. Ay ay ay, kaya pa. Para tayong sumali ng endurance sa race nito. Gusto ko lang talaga umuwi na maaga. Mali pala yung overnight sa Baguio kasi pag ikaw nagka-aberya di mo na masusunod ang yung plano. Promise, nangyari sa akin. Nagka-aberya ako ng ilang beses. 3 beses akong napahinto para magpaayos. Tapos nag-car wash pa ako ng motor. Naglinis pa ako ng motor. Dami nangyari. Magandang hapon mga kaibigan. Time check 3:41 ng hapon at nandito tayo sa bypass road. Papunta tayo ng Santa Rita. At mabuti nag-charge na to sa akong cellphone. Meron siyang 51% at meron na tayong visibility sa dadaanan. Kasi kaganina wala, nagbe-base lang tayo sa ating memorya. Alam nyo na, medyo humihina na yung memory natin, kaya agayon pa tayo naliligaw. Pero ito, nagtanong tayo, ito pinadaan niya kami dito sa bypass road. Kaya mas mabilis daw dito. Kung i-dredging ko rin kaganina, abutin daw ng siyam-siyam. Mabuti nakausap ko agad yung lalaki. Mabuti nag-charge na tong cellphone, diba? Meron na ako nakikita daanan. Yan, mabilis natin sarap, dire-diretso. So meron pa 70 kilometers. Parang sarap, lumilit na lang yung kilometro lalakbayin. Ganyan na kasi nasa 100 plus. Ay nako, para akong napapagod sa tuwing nakikita ko gano'n pa kalayo. Sige, di ba? 69, ang bilis natin. Ang sarap. Makakauwi rin ako ng bahay. Next time, I promise na pagbabalik ako ng Baguio, handang-handa ako at may kasama na ako. Ang Baguio hindi pala pwede sa paguhan. May mga napapanood akong mga nag-solo ride sa Baguio, mga veteranong vloggers na yun, tayo paguhan lamang, mga hindi pa expert, di ba? Tapos lakas ang loob natin na puntahan yung Baguio na ganun-ganun lang, di ba? Dapat talaga marami tayong bitbit na gamit, may mga kasama tayong bitbit, saka pera, ano pa ba, battery, cellphone, kailangan naka-charge. Pero problema ko yung cellphone ko, di nag-charge, nagka-problema. Meron daw siya na-receive meron daw siya na-detect na moisture, kaya ayaw niya mag-charge. Ay nako, bypass road, thank you. Hindi ko makakalimutan itong ride na to. Ganina, alam niyo, parang sukon-suko na ako kasi napakainit, diba? Tanghalin pa, tapos ang layo pa, napaka-traffic pa, diba? Sabi ko parang nakapasubo ko dito sa ginawa ko na to. Ay, ganito. Wow, parang NLEX, no? Parang NLEX, ang ganda, ang galing. Sa mapapabilis ng biyahe natin. Ganda ng kalangitan. Bila siyang minto. Baka nga jumingil. Sukon-suko na talaga ganina. At inaantok pa ako. Nanakit na yung likod ko. At wag nung gagawin tong ginawa ko, ha. Kailangan palagi kayo ready. Saka palagi dapat matutulog kayo bago kayo bumiyahe. Huwag kayong pabiyahe na hindi natutulog, lalo na't mga malalaki katulad itong Baguio. Nasa mga 300 plus kilometers from doon sa bahay, diba? Kasi umalis ako ng bahay mga 2:30. Gumising ako siguro mga 1:30 ako gumising, na preparation, kaya 2:30 na ako nakaalis. Syempre hindi naman agad-agad ako makatulog. Ako may insomnia ako, diba? So kaya yun, talagang pagod, diba? Kaya hanggat maaari matulog tayo bago tayo bumiyahe. Saka may dala na tayong pera, hindi yung kung kailan maghanap tayo ng ATM, diba? Saka dapat palagi may charge yung mga cellphones natin para palagi tayong
may visibility sa mga kalsada kung saan tayo dadaan, hindi yung ano, problema pa tayo dahil lobat na yung battery natin, di ba? Gusto ko na minabaya pag uwi ko, matutulog na ako ng dire-diretso. Astig na tambusin nila, iingi ganda ng tambusin mo lang, ride with luck. Alam niyo mga kaibigan, kahit failure yung ating mission na pumunta ng Baguio, balikan, lakas ang loob no? Baguio tas balikan pa, masaya pa rin ako kasi napunta ko yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Ang lalayo. Lakas ang loob ko, lakas ang trip ko. Adventure talaga. Ayaw ko ba kung bakit, pero pag gusto mo talaga na adventure, kailangan talaga kakabahan ka no? Kailangan talaga may kaba, kasi pag di ka kinakabahan, hindi na adventure yun. Nasa Valenzuela na tayo, so 2 hours to go, 34 kilometers to go. Makawin na rin ako sa bahay.